Magandang araw sa ating lahat mga idol. So, ito yung tangke na ginagamit ko sa aking mga ginagawang marble gun. So, bakit ko nasabi ito na best para sa akin? So, kasi ito, papakita ko sa inyo. Ito. Ang kagandahan niya, yung ito siya, paglagay natin nung kanyang barrel dyan, so pag ini-epoxy natin, so parang may butas dyan na paikot. So maganda yung pag-lock niya doon sa barrel natin pag tumigas. So iba pang sikreto bakit siya maganda, yung ito na design, kita ninyo. So ito yan kasi ipapakita ko. So ito yung dalawang klase, parang ganito yan siya. So ang kagandahan niya, pag putok dito galing yung apoy, so maganda yung kanyang buo yung kanyang paglabas, kasi yung ating barrel ganyan yung design, pag nalagay straight siya. So dito yung ating marble dyan na stack. So pag putok niya, so dire-diretso agad yung apoy or yung kanyang hangin. So compare dito sa ganito ang design, flat siya, so dito yung butas niya. Pag putok niya dito kasi yung igniter natin, so yung hangin, so ganyan no, dahil dito na portion, so nahihirapan siyang magsuyop, kumbaga magdiretso dyan dahil dito sa space nito. So puputok din siya, pero ang ang problema dyan, medyo mahina, kasi hindi siya diretso ganyan, hindi katulad dito. So nahihirapan yung apoy, yung hangin magsuyop dito, kumbaga yung pagpasok na dyan. So at ito yung klase ng tangke na design. So yung ginagamit ko ito, so ganito, maganda. So yung sa may naman, ginagamitan ng elbow, katulad nito, dalawang klase rin. Halimbawa, ito yung tangke natin, ito yung una. So dito yung marble, yung hole natin. So dito yung igniter, pagputok niya, so yung apoy ganyan ang kanya, o yung hangin yung pasok mo dyan. So ito yung space na ito, pati yung dito, so medyo na effect na medyo mahina yung putok niya. At the same time, ito umiikot yung apoy, yung hangin, paikot pa siya, may allowance siya, nagiging allowance. So katulad din dito sa pangalawa, kung ganyan no, tingnan niyo, mahirapan magsuyop yung hangin o yung apoy dahil dito sa space. So iikot pa yung hangin dyan, yung apoy, ganyan no, kasi dito yung hole natin. So at least ngayon, alam natin na pag gumawa kayo, ganito talaga ang maganda. So ito yung ginagamit natin na barrel is aluminum. So kagandahan nito, hindi katulad sa PVC plastic na pagkatagalan is lumalambot, natitiko. Hindi katulad dito sa aluminum, ang advantage niya doon, pag halimbawa nabagsak yung
barrel natin, yung marble gun natin. So, hindi ito siya basta-basta napuputol. Hindi katulad sa plastic na may tendency na maputol. So, bukod sa mga sinabi ko, kagandahan nito, so yan, hindi ka nagagawas ng kanyang pangharang dyan na kahoy, gawan mo ng butas para doon mailagay yung barrel. Kasi nandito na meron na ito. The same time dito sa kanyang puwitan, so meron na ito. So hindi mo na magawa ng kahoy para ilagay yung Gatorade. Dito lang bubutasan lang yan dito. So para mas maganda, tingnan nyo lang sa mga video ko na ginagawa kasi lahat ng ginagawa ko is pinapakita ko kung paano gawin yung aking tangke. Yung paglagay ng takip dito sa puwitan, tapos pati yung dito. So, additional, para malaman nyo rin sa mga gumagawa, ang gagamitin natin is yung lighter na igniter kasi malambot siya. So, yung sa pagkalabit ng trigger, malambot. So, pag i-asinta mo siya, hindi siya basta-basta natitiko yung sa pagkawak. Hindi katulad compare sa yung igniter ng gasol, matigas. So, pag matigas, may tendency naggagalaw yung kamay mo. So, yung target mo, pagputok, so, malayo na. Hindi na matamaan. So, at least, may idea kayo. So, ini-share ko lamang yung aking experience dahil since 2006 na ako gumagawa ng mga marble gun. So, ito talagang pinaka-best para sa akin na tangke. Kung sa tibay naman ng pag-uusapan, yung panurin nyo yung video ko na R4 marble gun, repair and firing with friends. So, paggawa ko noon is 3 years before pandemic, so nagawa ko na ngayon. Yun, so, ang tagal nun, simula ngayon, 8 years na. So, hanggang ngayon, okay pa yun. So, kasi, pag ganito, gagamitin natin, hindi siya basta din siya kinakalawang. Lalo na pag lagi natin siyang ginagamit, pinapaputok. Kasi yung, halimbawa, kalawangin siya, may alcohol, so, maalis yung kalawang, hindi siya basta kinakalawang. So, at least, may alam kayo. So, additional secret is, gagamit tayo ng ganitong wire, solid. Kasi, ang kagandahan nito is, yung kanyang apoy, buo. So, malakas yung pag-ignite. So, tulad nito, lahat ng gawa natin, solid yung wire natin. So, papakita ko. Ito yung ating mini M4. Yan. Maliit lang, bulitas yung bala niya. Titingnan natin yung apoy niya. Yan. Pakita ninyo. So, pag malakas yung spark niya, so, malakas yung putok kasi doon nagtitendency sa kung gaano niya ma-ignite o masindihan yung ating alcohol. Kaya, yun ang ibang sikreto. So, tulad nung sabi ko na lighter, malambot ito, madali siyang kalabitin. So, madali siyang iasinta, hindi siya basta-basta gumagalaw. Compare doon sa gasol na gagamitin natin. So, ayan yung aking mini M4.
So, ito rin yung tanke. So, sa perking lang ito, Benz, yung ginamit ko. So, sa iba pang kagandahan yung aking mga design, yung ganito, yung lighter na ginagamit ko. Pag nasira siya, so madali siyang aayusin. Dahil ito lang yung papalitan, yung tatanggalin yung kanyang ulo. So, mapapanood nyo rin yun sa aking video na yung sinabi ko na R4 repair and firing with friends. So, doon makikita kung paano siya ayusin. Kasi lahat ng mga design ko, ito siya, may lock, natatanggal yung lock niya, natatanggal din yung kanyang trigger. So, yun yung kanyang igniter, yung katulad nito. Yeah. So at least pag kayo gumawa, may idea na kayo. So salamat, support lang mga idol. So hanggang sa muli, maraming salamat. At kung nagustuhan nyo yung ating video na ito, huwag niyo po kalimutang i-subscribe o i-share para naman yung mga friends natin na magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa marble gun, lalo na dito sa ating ginagawang tanke.